dito sa Pikawayan sa Cotabato City, nakilala ng Good News ang mastermind sa likod ng kabaong ito. Si Vincent Doletin, 39 years old. Itong punerarya na business namin, family business po, galing po sa lola, pinamana sa papa ko, at saka pinamana din ng papa ko sa akin. Bali dalawa po yung mga branches ko po. Ako talaga ang nagmamanage. Taong 1970s daw noong naitayo itong punerarya ng pamilya Doletin. Passed down by generations, ika nga. Pero si Vincent, hindi lang daw may-ari ng punerarya. Driver din ng karo kapag may time. May times talaga na maraming patay, wala namang ibang driver. Ako na lang po yung mamaneo. Sa 5 dekada ng kanilang punerarya business, tumataas man ang balahibo ng ilan, malaki raw ang naitulong nito sa kanilang kabuhayan. Ito na po yung pinukunan namin sa aming pag-aaral, hanap buhay, pang-paaral din sa mga anak ko po. Malaking tulong talaga yung business namin kasi doon namin kinukuha lahat ng mga gastusin ni Papa sa ospital, doon lahat namin kinukuha sa punerarya. Bata pa lang daw si Vincent, malakas na ang loob niya. Katunayan, interesado na nga raw siya sa mga trabahong konektado sa patay. Maliit pa lang ako, yung pangarap ko talagang trabaho, embalmer. Hands-on na nga raw si Vincent sa kanyang punerarya. At ang metal casket niya, inaangkat pa raw mula Pampanga. Land travel lang po sila, ma'am, galing ng Pampanga. Sinasakay lang nila ng Roro, papunta dito ng Mindanao. Bali pagdating dito sa amin, buo na siya, quarterly sila nagdi-deliver dito. Minsan 12, minsan 15. Hanggang sa isang regalong kabaong daw ang natanggap ni Vincent mula sa kanyang supplier na naisipan daw niyang gawing ihawan dahil sa kanyang inasal cravings. Ito raw ang tinatawag nilang coffinasal o coffin na nilulutuan ng inasal. Ordinaryong kabaong lang naman daw ito tulad ng iba. Ang ikinaiba lang, meron itong grill o ihawan. Dalawang division po ito, isang lalagyan ng cooler at saka isang ihawan. Pagkatapos paggamit, lilinisan. Actually, stainless itong grill. Paglilinaw nila, walang dapat ikatakot dahil ang kabaong na ito, bagong-bago at hindi pa nahimlayan ng tao. Ang dagdag good news pa ni Vincent, dahil ibinigay lang daw ito sa kanya, libre rin daw niya itong ipinapagamit sa iba, mapa-customer o tauhan ka man, o kahit pa sa labas ng kanyang punerarya. Actually, nahiram na ito ng LGU Midsayap. Itong coffinasal ay libreng binigay sa akin at libre nyo ring mahihiram sa akin. Siyempre, hindi rin daw ito ipagdadamot ni Vincent sa Good News team na makikiihaw rin ng ilang kilong native chicken para mamahagi sa iba. Mga kapuso, kakasaka ba sa mukbang kung ang chicken inasal inihaw sa kabaong na ito? Kabaong? Inihaw to? Masarap naman. Gulat naman sa kabaong inihaw. Pero masarap lang lasa. Parang lutong bahay talaga. Lutong-luto siya, hindi siya hilaw. Masarap kasi juicy, tapos unique yung pagkaluto kasi sa kabaong niluto. First time ko nakatikim nito. Pero ang pakulo ni Vincent, hindi raw magtatapos sa coffinasal dahil ang next niyang target, Bali, next year, may kukunin po akong isang kabaong doon sa Pampanga ulit. Gawin kong video okay. Aba, aabangan namin yan sa susunod ha. Ngayong araw ng mga patay, may mga kabuhayang buhay na buhay. Mga kabuhayang nabubuhay, hindi lang sa pagsisikap, kundi pati sa pagkamalikhain at likot ng isip.